si Elias, di ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi niyo karapat dapat magtalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Pakibati rin po katabi, mga natutulog pa. Good morning. Ilang tulog na lamang, taguan na, no? Maghahanap na si Nanak kay Ninong at Ninang. Pero kasaysayan na ating maliligtas ay tunay na taguan. Mula nang magkasala si Eva at Adan, marinig natin sa aklat ng Genesis, nagtago yung dalawa nang dumarating si Yahweh. Pero si Yahweh, hinanap si Adan at Eva. Kaya buong kasaysayan ng ating kaligtasan, hanapan ni Yahweh ng Diyos sa sangkatauhan. At sa araw ng Pasko, magtatagpo ang dalawa. Isisilang ang anak ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, naniniwala, isisilang sa sansaban ay tunay na tao, anak ni Maria at Jose, ang tunay ding Diyos. Ikalawang persona sa banal na Santatlo. Jesus, magtatagpo ang Diyos at ang tao. Jesus, matatapos na ang kabulan ng Diyos at ang tao. Jesus, matatagpuan ng Diyos ang tao at ang tao ang Diyos. Kaya ang araw ng Pasko, nagdudulot sa atin ng kakaibang kaligayahan at kapayapaan. Anywhere in the world, ang lahat ng Kristiyano kapag araw ng Pasko, iba ang damdamin. May dulot na kaligayahan, may dulot ng kapayapaan. Sapagkat alam natin, dumating na ang anak ng Diyos sa piling natin. Alam natin, hindi tayo binabayaan at nililingap tayo ng Diyos. Kaya sa rito ay tinatawag din Linggo ng Gaudete. Kulay rosas ang sinindihang kandila sa korona ng Adviento. Ang salitang Gaudete ay salitang Latin na ibig sabihin magalak, matuwa, magbunyi, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng anak ng Diyos. Kaya pag-araw ng Pasko, ang ating batian, maligayang Pasko. Ang pagdating ni Jesus, nagdudulot sa atin ng kaligayahan, ng Gaudium, ng Gaudete. Nagbibigay sa atin ng puso, kahit maraming problema sa buhay, may kakaibang kaligayahan. Dito sa Ebanghelyo, physically, si San Juan Bautista sa standard ng mundo, parang hindi maligayang tao. Isipin ninyo, ang kanyang damit ay hindi marangya. So sa ating mga modernong kabataan, wala man lamang OOTD si San Juan Bautista. Ang kanyang madamit, buha lamang sa kaligtasan. Ang kanyang pagkain, ulit computer, bigay din ang kalikasan.
bago siya ay nakulong pa. At alam sa kanyang buhay, napugutan ang ulo. Sa standard ng mundo, sa standard ng tao, hindi siya maligaya. Hindi siya nag-enjoy. Hindi man lamang nakapag-mall. Hindi man lamang nakapamasyal siguro ng malayo si San Juan Bautista. Pero sa ibutiran ng kanyang puso, isa sa pinakamaligayang taong isinilang sa daigdig, si Juan Bautista. Tingnan natin bakit si Juan Bautista ang piniling ibahin kay Gaudete Sunday. Ay, Liverpool. Hindi Sa standard ng mundo, wala man siyang pag-power. Wala man lamang karahiyaan sa buhay. Wala man lamang siguro hindi naman nakakibot sa ibang bansa. Hindi naman ako nag-enjoy sa maraming recreation centers sa mundo. Pero siya'y larawan ng Gaudio, larawan ng Gaudete, larawan ng kagalakan, larawan ng tunay na maligayang Pasko. Una, ano ba ang kaligaya kay Juan Bautista? Kilala niya ang kanyang sarili. Tanggap niya ang kanyang pagkatao. Alam niya ang kanyang lugar sa kasaysayan. Hindi niya inagaw ang para kay Jesus. Alam niya na hindi siya ang Mesiyas. Alam niya na hindi siya ilaw. Siya ay tinig na magpapahayag sa pagdating ng ilaw. Kontento siya sa kanyang role. Kontento siya sa kanyang pagkatao. Hindi niya inaagaw ang posisyon o palakpak na para sa iba. Alam niya ang kanyang posisyon sa kasaysayan. You yourself. Ito ang isang bibigay sa atin ng kaligayahan. We accept our being a person. We accept our uniqueness. We accept our strengths and weaknesses. Ang mga nakapaligid kay Juan Bautista, marami nag-aakala, ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang dakilang propetang Elias. Ikaw ang hindi naming dakilang propeta. Kung si Juan Bautista hindi kilala ang sarili at uhaw sa atensyon, uhaw sa palakpak, kukunin niya ang mga titulong binibigay sa kanya. Pero ang bukal ng kaligayahan at kapayapaan ng puso ni Juan Bautista, kilala niya ang kanyang sarili. Hindi tayo mga Kristiyano, mga Katoliko, bahaging ating palalakbay, pagkilala at pagtanggap sa ating sarili. Ang ating sarili ang hinahanap ng Diyos sa buong kasaysayan. Makamatagpuan tayo ng Diyos, pero ating sarili nawawala o nagwawala. Kaya sa bahagi ng malalakbay, to be at peace with ourselves. Mahal tayo ng Diyos bilang tayo. May mga bagay na pwede natin baguhin at may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Genetics, ang ating katawan na minana sa nanay at tatay, hindi natin kailangan, hindi natin mababago yan. Pero yung ating pag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa, meron tayong kakayanang baguhin at improve ang mga bagay nito. Just be yourself. Be happy doon sa uniqueness na binigay ng Diyos sa ating pagkatao. Ang bawat isa may role na ginagampanan, may vision sa lipunan at sa simbahan.
Pangalawa na kabigay ng kaligayahan kay San Juan Bautista ay sinabi niya ng Ebanghelyo. Sabi niya, nasa gitna ninyo ang Mesiyas, pero hindi ninyo nakilala. Ang isang nagbibigay ng kaligayahan kay Juan Bautista na kita ko ang Mesiyas. Nakilala ko ang anak ng Diyos. Malaki pa siya yung Sa tingin ko, ito ang tunay na nagbibigay sa akin ng kaligayahan sa araw ng Pasko. I encountered Jesus. Nakita ko ang kamay ng Diyos kay Jesus. Naramdaman ko ang Diyos. Kung ano ating pinagdadaanan sa ating kapanahonan ngayon, ano man ating sitwasyon na ating kaluluwa o na ating puso, kung nakikita natin ang anak ng Diyos sa panahon ito, He will give us peace. He will give us comfort sa panahon ito ng Kapaskuhan. Ito ang pinagmamalaki ng puso ni Juan Bautista. Ito ang nabigay sa kanya ng kaligayahan. Kasi standard ng mundo, wala kaakit-akit sa kanyang lifestyle. Pero kanyang puso, punong-puno ng kagalakan. Dahil nakita ko ang Mesiyas. Nakilala ko siya sa gitna natin. Kung gusto natin maging maligaya ang ating Pasko, i-welcome ang Diyos sa inyong puso. I-welcome ang Diyos sa inyong tahanan. I-welcome ang Diyos sa mga relasyon natin sa ating kapwa. I-welcome ang Diyos sa ating lipunan. Ang Diyos ang bukal ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, lumalayo rin ang kapayapaan at kagalakan. Mga kapatid, Gaudete Sunday, linggo ng tunay na kagalakan. At nakita natin kay Juan Bautista saan ba nagbukal ang kanyang kaligayahan at kapayapaan. Una, sa tamang pagkilala sa sarili at pagtanggap nito ayon sa plano ng Diyos. Pangalawa, nakita ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Bawat Kristiyano, kailangan natin masabi ngayong araw ng Pasko, I encounter Jesus. Kaya patuloy na maging maligaya, maging gaudete ang darating na Kapaskuhan. Uy.